Salamat sa mga awitin. Tayo naman po ngayong hapon ay magbuklat sa ating Biblia sa lugar ng Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13. Atin pong pag-aralan ang verse number 7. Tayo po ay tumayo. Let's all stand. Proverbs chapter 13. Basahin po natin isang talata sa verse number 7. Ito po ang sinasabi ni Solomon. And this is what we'll study this afternoon. There is that maketh himself rich, yet hath nothing. There is that maketh himself poor, yet hath great riches. Ang ating pong pag-aaralan, title, True Riches, ang tunay na kayamanan. Tayo po ay sandaling tumungot pumikit at tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you for the scriptures that guide us sa aming pong buhay, pananampalataya, pananalapi, buhay pamilya, at sa lahat ng area ng aming buhay, ikaw po ang gumagabay sa magitan po ng Biblia. And today, as we read this one verse, tulungan mo kami na maunawaan ito at maunawaan namin ano ang tunay na kayamanan na pwede naming makamtan. Kaya Panginoon, salamat po sa mga awitin at ang mga bagay na ito, Panginoon, ay inahandog namin sa iyo, and I pray that you will also accept this message that we will study. Guide us, Lord, and teach us. Open our hearts to receive it. And this we ask and pray in Christ's name. Amen. Salamat po. You may be seated. Now, true riches. Lahat po tayo siguro, no doubt, we all deal with money every day. We acquire money, we spend money, we save money, we give away money. So we do a lot of things with money, and sabi nga sa ang Biblia, in the gospel, I think 1 out of 6 verses has to do with money or material possession. Kasi nga, we always handle money. Kailangan bigyan tayo ng Panginoon maraming idea about this. Now, wealth is something that we all want. Ay, kung tatanungin niyo ako, do I want wealth? Of course I do. I mean, kung kayamanan, of course. Pero ito ang tanong, ano ba talaga kayamanan? Ano ba talagang tunay na kayamanan? Is it a big bank account? Is it trading in the stock market, stocks and bonds? Is it, vast land? Ito ba yung mga properties? The measure of a man is what he thinks about money. Kung gusto niyo sukatin ang tao, kausapin niyo patungkol sa pera. What he thinks about money, or ano ang goals niya sa buhay when it comes to money. And you know what you will find out? Ano mang sasabihin niya will tell you something about his character, his priorities in life, his faith in God, his stewardship. Kasi his stewardship, because whatever we have comes from God. So when we talk about money, we have to talk about anong gagawin mo sa pera. And then so dating tayo sa stewardship. So the measure of a man is what he thinks about money. Now, some riches are not riches at all. Kaya tayo maging maingat, hindi lahat ng kayamanan ay tunay na kayamanan. For instance, go to Luke 16. Tayo ba sa Luke 16 verse 11? Look at this. Luke 16 verse 11. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, in other words, sa mga material na bagay, who will commit to you, to your trust, the true riches? Now, in this verse, sinasabi sa atin that yung money, yung mismong kayamanan, sabi, kung hindi ka tapat sa mga bagay na yan,
sino magtitiwala sa iyo pagdating sa tunay na kayamanan? So, ano ibig sabihin? Yung mga bagay na yan, hindi talaga tunay na kayamanan yan. Meron tunay talaga. Merong hindi tunay at may tunay na kayamanan. So I have two things. Number one, my outline is rich but poor. Pangalawa, poor but rich. Number one, rich but poor. Now let me say this. Sa ating pagsisimula, let me say that the Bible does not condemn having money. If you have money, magpasalamat ka. Gamitin mo ng tama, wag kang ganito, but gamitin mo ng tama. And, be thankful. God does not condemn. Hindi ibig sabihin, pagpasok ka, dapat mahirap ka. Now, at the same time, the Bible does not put a premium on poverty. Hindi naman sasabi na ba, kailangan kayo lahat, Kristiyano, mahirap kayo ha, kasi kayo mayaman lang sa pananampalataya and that's it. Hindi gano'n. Kaya nga, pag-aralan natin, hindi gano'n eh. Now, you can be poor if you're lost, mayaman ka ba? Now, if you are rich and you are saved, okay ba yun? Well, of course. Hindi porke mahirap, okay. Mayaman, masama. Hindi. Mahirap ka nga, wala ka namang, pananampalataya. And by the way, there are many wealthy saints in the Bible. Ang kaunahan si Abraham. Abraham was wealthy. Genesis 13:2, he was very rich. Very rich. Hindi lang rich. He was very rich. Sino ba very rich? Yung mga kilala natin na mga tao. Si David, 1 Chronicles 29 verse 28, he died in a good old age, full of days, riches, and honor. Mayaman si David nung siya'y namatay. Pero hindi man siya nagnakaw, kaya mayaman siya. Hindi siya nang loko ng tao, mayaman siya kasi pinagyaman siya ng Diyos. Joseph of Arimathea, pinahiram niya yung tomb sa Panginoon. Of course, si Barnabas, mayaman, nagbigay ng lupa sa church. So maraming mayaman sa Bible. Now, today, marami ang mayaman pero walang pag-ibig sa Diyos. Yun ang problema. And so ating pag-aralan, sino ba yung mga tao na mayaman pero mahirap talaga? Okay, so una, and I'll give you a few things, I think 4 things. Number 1, ano ko sa iyo ito ha? Number 1, the man whose satisfaction is his money. The man whose satisfaction is his money. Now, may mga tao talagang ang kanilang kaligayahan ay pera. Now, kahit marami, ang tao na yan, kahit maraming pera, hindi mahirap pa rin siya. Okay? Now, in verse number 7 sa ating text, verse number 7, diba? There is that maketh himself rich. Mayaman yun, di ba? Yet hath nothing. Okay? So, ang sabi dyan, he has nothing. Bakit sinabi na ganon? Kung marami siyang pera, but how come the Bible says he has nothing? Because money cannot satisfy the deepest longings of your heart. Puti sana kung yung pera, lagi kang maibigin sa kapwa, naging maganda ugali mo. Hindi naman ganun eh. To the contrary, minsan, pag yumayaman, nagbabago ugali towards pasama, di ba? Hindi naman lahat. Pero, ang tao na mayaman, pero mahirap, ay yung tao na ang kanyang kasiyahan ay pera. Alam mo bakit? Kasi yung kasiyahan na, hindi yun yung source ng ano eh. Ang Panginoon kasi ang source ng satisfaction. So, if you're seeking it in money, you will never find it. No matter how many billions and trillions you have, if you're looking for satisfaction in money, you will not get there because that is the wrong place to look. Hindi naman ang satisfaction ng pera eh. Tama yan. Kaya may mga tao na mayaman pero mahirap. Kasi hinahanap nila yon sa pera na wala naman talaga doon sa, parang nawawala ang susi mo, hinahanap mo sa church, pero nasa bahay nyo pala. You'll never find it.
you're looking at the wrong place. And so may mga tao na siyempre, alam mo kung bakit, at tayo kasi, para natutuwa tayo sa mga mayaman, buti pa yung mga mayaman, hindi parating mayaman ay mayaman. Look at si John D. Rockefeller. Ang tinanong siya, sabi sa kanya, how much money is enough? Ito nagtayo ng skyscraper sa New York. Anong sagot niya? Just a little money. Just a little more, just a little more money, something like that. So, ang yaman na niyan. Ang daming pera, pero hindi pa rin siya satisfied. Bakit ganun ang sabi niya? Sinabi niya, well, how much money is enough? I have enough. I'm happy. Hindi naman ganun eh. He said, a little more. Now, go to Ecclesiastes chapter number 2. Basahin natin ang verses 4 to 11. Ito ay si Solomon. Solomon wrote the book of Proverbs and Ecclesiastes. And in Ecclesiastes, Solomon is telling us a few things about his life, kung paano niya ina-acquire yung mga bagay na gusto niya sa buhay. Now, look at verse number 4. Verse number 4, I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards, I made me gardens and orchards, I planted trees in them of all kinds of fruits. I made me pools of water to water therein the wood that bringeth forth trees. I got me servants and maidens, and had servants born in my house. Also I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. I gathered me also silver and gold and the peculiar treasure of kings. Of the provinces I got me men singers and women singers, and the delights of the sons of men as musical instruments, and that of all sorts. So I was great and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me, and whatsoever mine eyes desired I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. Now Solomon had everything he wanted. Sinabi niya lahat ng gusto ko, hindi ko dineprive ang sarili ko. Kinuha ko lahat ang mga bagay na yon. Yet he said in verse 11, verse 11, then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Ang sabi niya, hindi, walang kabuluhan eh. Now tayo, hindi natin naabot yung naabot ni Solomon, pero siya naakabot niya, at sinasabi niya sa akin, galing na ako doon. Huwag nyo nang subukan, kasi pagdating nyo doon, wala din pala. Ito'y taong may karapatan magsabi kasi nasa kanya na lahat. Tayo, kasi hindi pa natin na-experience, lahat tayo, nilalakbay yung sinabi ni Solomon, alam nyo, huwag niyong daanan ang landas na dinaanan ko. Kasi pagdating ko sa dulo, wala rin palang kabuluhan. You know why? You know why walang kabuluhan? Kasi hindi doon nakukuha ang satisfaction sa buhay. So therefore, kahit nasa lahat ng mundo, pag wala si Kristo, wala eh. Diba? Lahat ng bagay nasa iyo, pero hindi ka makapagpatawad. Pero ang daming galit sa puso mo, alam mo, hindi ka mayaman. Diba? And so, nalaman ni Solomon na lahat ay walang kabuluhan. Solomon found out that money could buy many wives, but he could not buy love. You can get women, but you cannot buy love. Money can you can buy a lot of things, but you cannot buy a good conscience. Ang dami mong pera, ang dami mong inasawa, ang dami mong ganyan. Pero at night, you have a guilty conscience because you alam mo that you did some wrong things. So ito ang mali. Ito sinasabi minsan ng tao, ito yung statement. If I can get money, if I can get enough money one day, I will be happy. You are wrong.
Kaya, alam mo, okay naman, nakafocus tayo, hanap buhay, alam ko kailangan natin lahat. Pero wag yan ang paghahanapan mo ng satisfaction. Kasi hindi mo matatagpuan, nag-aaksaya ka ng panahon. Galing nan si Solomon dyan at sinasabi sa atin, that's not the way. That's not the way to be satisfied. In Ecclesiastes 5:10, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. O, ang sabi ni Solomon, kapag mahal mo ang silver, hindi ka man satisfied ng silver. Kahit lahat ng silver sa lupa ibigay sa'yo, hindi mo pa rin mararamdaman that you are fulfilled. Ay, salamat. Hindi mo makararamdaman. Sabi ni Solomon lahat daw yan ay walang kabuluhan. Huwag mong habulin yan. Huwag mong hanapin yan. Hindi ko sabi huwag kayong maghanap buhay at magtrabaho. Iba yung nagtatrabaho ka, alam mo, kasi mahal mong pamilya mo, gusto mong mag-provide and everything, pero hindi ka parang naghahanap ng kasiyahan sa pera. Hanapin mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa ministry mo, sa pagiging Kristiyano mo, pero wag mong hanapin sa pera. So again, I'm not saying, wag na tayo lahat magtrabaho kasi ang pera ay masama. Hindi masama ang pera. Kailangan natin yan. Kaya dapat tayo marunong. You cannot simply find satisfaction in money. Kaya kayo mga young ladies, pag kayo nag-asawa, piliin nyo, hindi yung, ay gusto ko siya kasi mayaman hindi yun ang piliin nyo. Ang piliin nyo yung principled na tao. Hindi yung mayaman, maraming pera, may ganito, may ganyan. Kasi wala yun Diba? Maghahanap ka ng mga bagay na material para pag ako nagpamilya ay magiging maligaya ako. Akala mo lang. Kasi kung doon mo hinahanap yung satisfaction, again, you are wrong. Because you will never find it there. It's the wrong place to look. Paano makita? Okay? Second, the man whose wealth increased his trouble. Alam mo, isang mayaman pero mahirap. Yung tao na sapagkat dumami ang kayamanan, dumami ang problema. Alam niyo ang pagdami ng pera, pagdami ng isipin. Now, akala natin, pag dumami ang pera, dadami yung satisfaction. Hindi, yung problema ang dadami. Now, Proverbs 15. Okay, punta naman tayo sa Proverbs 15 verse 6. Proverbs 15 verse 6. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. Okay? So, kapag nag-unlad ang iyong kayamanan, uunlad din ang iyong problema. Look at verse 16. Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Ay mabuti pa yung at least kahit salad-salad, may takot sa Panginoon kaysa great treasure, puro problema. Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Alam mo, basically sasabi, alam mo, kung ang kain mo'y gulay, pero ikaw'y maligaya, mas maganda yon kaysa ang kain mo'y karne na wala kang joy sa puso. Sarap nga ng ulam mo, araw-araw, talaga namang pagkain mo masarap. Wala ka namang kasiyahan. Doon ka na sa gulay, healthy pa, healthy pa. So, wealth brings troubles, ayon kay Solomon, rather than happiness and peace. You think, pag dumami ang pera, dadami ang love? Dumami ang pera, dadami ang peace? Dumami ang pera, dadami ang contentment? Ang contentment, kahit mahirap ka, possible. Kasi it's not based on how much you have. Okay, pag-aralan natin kasi tayo, kailangan nating mapag-aralan ang mga bagay na ito para maintindihan natin siya. Sino pa yung rich, the rich but poor man? Sino pa yan? The man whose goal in life is to make money. Parang katulad din kanina. Pero ang kanyang goal, ako'y maghanap buhay. Basta kung ano man mangyari, basta ako'y kikita ng pera. Mahirap yung tao na yan. In other words, wala nga siyang joy
Look at Proverbs 23 verse 4. Proverbs 23 verse 4. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Now, kita mo yan ha? Labor not to be rich. Ano ibig sabihin yan? At sabi dyan, cease from thine own wisdom. Ang wisdom ng Panginoon is better than our own wisdom. Sa ating wisdom, kailangan ako'y magkaroon ng maraming kaperahan. And sabi naman ng Panginoon, hindi. Hindi ganon. Wag mong, para bang, wag mong, parang, hindi naman sa wag kang magsikap. Pero para bang ang iniisip mo na lang, yan ang gusto mo ay yung bang parang, saan ba tayo? Ang goal mo sa buhay is to make money. Tama ba? The man whose goal in life is to make money. Okay? So, itong tao na to, ayun nga, yung goal mo, in other words, yan lang ang iyong basta gustong gawin sa buhay. Sabi nung iba, ganito na, it's okay to make money as long as you're being honest. Parang tama, pero mali. Because, ang goal natin sa buhay is to glorify God. If you put all of your energies and time in making money, what about your family? You need time to devote to them. You need time to, katulad ng katawan mo, di napagod ang katawan mo. Hindi kailangan magpahinga ka. May pamilya ka, may ministry ka sa church, meron kang mga anak na sasamahan sa school, o meron kang asawa na ospital, babantayan mo. Hindi ang goal natin is simply make money, and that's the most important thing. Hindi. Because if you devote all of your energies to making money, what about the other things that you need to focus on? Hindi na magpo-focus. Kasi ang iniisip mo lang, ito ang goal ko sa buhay. Alam mo, ba't ba ganun ang goal ng iba? Kasi nga, they're thinking, if one day I become wealthy, I can be a very happy person. Wrong. Kasi sabi ni Solomon, pagdating mo doon, hindi mo rin makakamtan yung hinahanap mo na joy. Because again, it's not there. Maghanap ka ng kasiyahan sa kayamanan na hindi matagpuan because wala doon eh. Proverbs 28, verse 20. Look at this. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Alam mo ibig sabihin yan? Gusto mo maging mayaman by cutting corners. Ano nyo sa China? Meron ako nakita video sa China na yung mga kalsada nagigiba. Kasi nga, ang daming corruption masyado sa China. Pati yung mga bakal na ganito kapal, kataba. Pag tina niya, napuputol. So ang daming problema ngayon sa China kasi by cutting corners. In other words, okay, benta tayo ng bakal na mahal kasi matatabang pa. Pero wala naman palang strength. So yung kanilang mga highway ay biglang lumulubog. So yun yung sinasabi dyan. Pero a faithful man, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero yung mga nagmamadaling maging mayaman shall not be innocent kasi naging mayaman sila sa maling paraan. You will not be innocent. So, kailangan hindi yan ang pinaka-goal natin sa buhay. Pero sabi nila, hindi, okay lang yan kasi basta honest ka. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Oh, what about that verse? Unahin mo ang Panginoon. Now, let's go to 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Anong ibig sabihin yan? But godliness, ibig sabihin you're happy with God. With contentment, you are happy with yourself. If you are happy with God and you are happy with yourself, guess what? You are wealthy. Mayaman ka. Kasi masaya ka sa Diyos, masaya sa sarili mo. Let's read verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. Alam nyo, yan ang sikreto. Be content.
Hindi ko sasabi, be content and do nothing. Be content and stop working. Hindi. Be content in everything. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka and you're earning, be happy. I mean, parati kasi naghahanap saan may pera, saan may discount. Mahalaga naman yun. But you be careful that what you are doing is not honoring God. Kasi minsan sa kadamihan ng ating hanap buhay, wala na tayo sa prayer meeting. Yung iba, hindi ko alam, ba't iba hindi maka-attend ng WIP? I mean, mali ng priorities natin eh. Hindi dapat ganun. Ang sikreto, be content. If you're content, mayaman ka. Kahit ikaw ay walang pera, ay, di ba, mayaman ka pa sa maraming pera kasi maraming pera, parating kulang ang pera. Ikaw, kahit sapat ang pera, ay masaya ka na doon. Di mayaman ka. Mas mayaman ka doon sa isa. Di ba? And look at verse 10. Verse 9, but they that will be rich, in other words, talagang determinadong maging mayaman, fall into temptation and a snare, and in many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. It's not money that is evil, it is pag-ibig. Hindi pera ang problema, yung pag-ibig sa pera, na kung saan, sabi dito ni Paul, parang inaasam ng marami, nahulog sila, nawala sila sa pananampalataya. So, maganda rin yung verse sa Mark 8, what shall it profit a man if he should gain the whole world, but lose his own soul? I think medyo may yung perdition, verse 9, destruction and perdition, yun na nangyayari. Nakafocus ka, pera. Hindi mo na naisip, may kaluluwa ka eh. Yung kaluluwa mo, hindi pera ang kailangan nun, pananampalataya sa Diyos. At kahit anong dami ng pera, you cannot pay God to take you to heaven when you die. Kaya alam mo, huwag tayong puro, ito ang goal ko sa buhay, kailangan dumami ang kayamanan ko. Hindi, kailangan lang maging kontento ka, marami na yan. Diba? Kaya sabi sa verse 10, with many sorrows. Kapag ang goal natin is nothing but make money, you are going to have a lot of sorrows in life. Diba? Okay, and then next, kailan na ba to? Ika-4. The man who has no treasure in heaven. Yan. Kahit ikay mayaman, pag wala kang kayamanan sa langit, you know why? Because you cannot take all of the money in the bank to heaven. Now, di ba? When we die, we leave everything behind. So, ayun dahil mong pera. O pag sa kabilang buhay, hindi ka mayaman. Kasi, hindi mo naman nadala eh. Di ba? Hindi mo naman nadala. So, Proverbs 23 verse 5. Tingnan natin yung mga talata. Proverbs 23 verse 5. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle towards heaven. Alam mo ang pera, now you see it, now you don't. Ang dali talaga maubos. No? Ang dali. Katatanggap mo lang ngayon, pag nagbayad ka ng utang, ay wala. Wala nang natitira. So, ang tao na walang kayamanan sa langit ay mahirap. Kahit maraming pera. Okay? Proverbs 27 verse 24. 27-24, for riches are not forever. Okay? Pakinggan, ang kayamanan na hindi habang buhay, and that the crown endure to every generation. O pakinggan natin yung taong nagsabi, mayaman siya eh. Ang kayamanan hindi daw forever. So, you cannot hold on to your riches. When you die, it goes to somebody. Diba? So, anong sabi sa Matthew 6:19? Ang sabi sa Matthew 6:19, ito ang gawin natin, lay not up for yourselves treasures upon earth,
where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Okay? So ang riches ay ating iiwan natin yung kayamanan dito. Yung may kayamanan tayo dito, pero pwedeng mawala, manakaw. Pero ang kayamanan sa langit, hindi pwede daw mawala o manakaw o kaya mabulok. Kasi langit yun eh. And so, okay, and then last, the man who is unsaved. The man who is, this is my last, the man who is unsaved. Proverbs 11:4. Proverbs 11, verse number 4. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. You know, pagdating na kamatayan, your money, like I said, money cannot deliver you from going to hell if you are not saved. Kaya anumang yaman, wala rin. Gawa ng pag namatay, ay may iwan. Hindi naman natin pwedeng gamitin yung pera. Panginoon, I'll give you all my money if you open the doors of heaven for me. You cannot do that. You cannot bribe God. Saka yung pera, sa Panginoon, walang value. Kasi papel lang yan eh. Di ba? Walang value yan. So, Proverbs 11:4, and consider this, no matter how much money you have, you know what? Mamamatay ka din. At mamamatay din ako. Ano man dami ng pera? Hindi ko madadala sa kabila. Tapos iiwan ko pa. Now, look at Luke 16. Punta tayo sa Luke 16:22. Ito yung rich man. Tingnan sabi sa rich man, ha? Rich man and Lazarus. Luke 16:22. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Ayan, ha? And the rich man, when he was buried, I'm sure people came and said, oh, what a good man. Oh, what a wonderful guy. Sayang si kaibigan ay namatay. Pero hindi nila alam na ang kanyang kaluluwa napunta sa impyerno. Yun na nakakalungkot. Na tanong, yung bang pera niya nakatulong sa kanya para siya ay maligtas? Hindi. Kasi baka nga yung pa nagpalayo sa kanya sa Panginoon. Diba? Alam mo, listen, people may be rich and intelligent and charming and witty and, talagang super ang personality. But if you are without Christ, you're poor. Kaya, mabuti ba yung Kristiyano kahit hindi masyado nakapag-aral o kaya simple lang. At ang pag namatay, pumunta sa langit. Yun ay yun ang tunay na kayamanan. No? And let's go there. Second part, the poor but rich man. The poor but rich man. Now, ang tunay na kayamanan ay mga espiritual na kayamanan. Yun ang dapat nating makita, no? Tenyo ang tunay na kayamanan, ha? Love, joy, peace, forgiveness, hope of heaven, contentment. These are things that money cannot buy. Yun ang tunay na kayamanan. Now, bakit ba tayo parating naghahanap ng minsan nga, may mga alam mo Kristiyano, nagbebenta ng kung ano-ano, nanloloko pa. Talaga nanloloko. May mga sabon, di naman nabula, lalagyan ng Tide para bumula. Kinekwento naman sa akin, Pastor, nilagyan ko ng Tide para bumula kasi yung aking product, hindi nabula. Hindi paniniwala. Sabi ko, sa isip ko itong mga Kristiyano ba to? Dinadaya yung product. Kaya yung pera na yan, lalo tayong mapapahamak. Kasi gusto natin pera, yun na lang iniisip natin. Kaya lang minsan, kaya tayo hindi makapagbigay sa yun iniisip natin, kailangan ako yung para bagang pag tayo nagkaroon ng pera, hindi, parang ayaw nating, alam mo, magiging siyang tunay na kayamanan pag yung pera na yun, ginamit mo sa mabuti. Pero pag yung pera na yun ay kinamkam mo, hindi siya tunay na kayamanan eh. Mas mabuti pa, yung pera, gamitin mo sa mabuti. Pero pag yung pera ay hinord mo,
Kapag namatay ka, hindi mo madadala sa langit, kayamanan ba yon? Diba? Nagkaroon ka lang ng isipin, saan mo ilalagay ang kaperahan na yan. So, na Proverbs 13:22, okay? So, ito yung mga taong mahirap, pero talaga mayaman. Now, in Proverbs 13:22, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Now, ang taong mabuti ay nag-iiwan ng pamana sa kanyang mga anak at mga apo. Now, anong kayamanan ang iniwan niya? Bank account? Probably not. Marahil lang iniwan niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos sa kanyang mga anak. At yung mga kayamanan na yan, hindi nawawala. Alam mo yung kayamanan yung pera. Yan ay nauubos, nananakaw, nasisira, nawawala yan. Pero ang sabi diyan, the good man leaveth an inheritance to his children's children. Kung gusto mo ng kayamanan na long-lasting, mag-invest ka sa mga bagay na espiritual, ipamana mo sa iyong mga apo. Yan ang kayamanan. So, huwag tayo masyadong, alam mo, pag hindi kasi tayo maingat, tayo parang, ano bang mahalaga? Pera-pera lang ba ang buhay ng tao? I mean, pag wala kang pera, wala ka. Pag mayaman ka, sikat. Ganun ba yun? Wala na ba tayong ibang values na pwedeng ilagay sa equation na ang kayamanan ay simply bank account? Hindi naman eh. Di ba? Hindi yun eh. So my last point is this. We need to seek true riches. Hanapin natin yung tunay na kayamanan. And kanina we started by talking about Solomon. Solomon tried to find satisfaction in material things and he could not find it there. Huwag na tayong gumaya kay Solomon. Hinanap niya yung satisfaction. Ako'y bumili ng mga ibon, ako'y nagkuha ng mga singers, ako'y ilan ang asawa, 300, 700 ng concubine. Lahat ng bagay, and sinabi naman niya, hindi ako para nagdalawang isip. Lahat ng gusto ko, kinuha ko. At the end, wala din akong napala. Wala kabuluhan eh. Sana sinabi niya, I recommend to all of you, gawin niyo ang ginawa ko, magpakayaman kayo at lahat ng bagay ay danasin niyo at kayo magiging maligaya. Hindi yun ang sinabi niya eh. Hindi yun ang sinabi niya. So, kung si Solomon hinanap ang satisfaction sa mga bagay na matira hindi niya makita, hindi mo rin makikita yon sa mga bagay na hinahanap mo sa material na bagay. Okay? Now, you may be poor, but if you are in Christ at nabubuhay ka ayon sa kanyang mga aral, hindi ka mahirap, mayaman ka. Okay? Ilagay natin ang mga bagay sa tamang perspective. Di ba? Nakita natin, yung mayaman, gara ng sasakyan. Kayamanan ba yun? Hindi naman natin madadalhin sa sasakyan. Tawin sakyan, after 10 years, nakakahiya ng sakyan. Kalawangin na, alam mo, everything is relative. Kaya wag tayo masyadong maniniwala sa wisdom ng mundo because a lot of times they go contrary to the wisdom of God. Don't worry if you are materially poor, ang tunay na kayamanan ay hindi yung laman ng wallet natin. Tunay na kayamanan ay spiritual na kayamanan na hindi pwede mong ipamana. Kasi ang mga bagay na yan ay pwedeng pakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Okay? So tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let us all stand. Tayo po'y tumuot, pumikit. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we thank you for giving us these great, great truths. That wealth is not measured by the things of this world. Hindi lamang pera, lupa, kasangkapan, mga sasakyan, mga magagarang tahanan. Ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig, kapayapaan sa puso, pag-asa ng langit, pagmamahalan sa pamilya, sa mga anak. Ito, Panginoon, ay mga bagay na dapat namin sinisikap
na makamtan sa aming buhay by being a good Christian and following the teachings of Christ. I pray that you will encourage us to seek this kind of wealth, not the other kind. The other kind of wealth are easy to, they fly away like the eagles, the Bible says. Madaling mawala, maubos. Tulungan mo kami na makita namin ang tunay na kayamanan at tulungan mo kami na ito po ang pagsikapan sa aming buhay. And we are not encouraging people to be lazy, but Lord, we are you are reminding us sa iyo pong salita na hindi kami dapat naka-focus, that our goal should not be simply money and making a lot of it. Lord, ipakita mo sa amin na may katotohanan ang iyong mga salita. Pagyamanin mo po ang pananampalataya sa aming mga puso at tulungan mo kami na maging malago at matapat na Kristiyano. At kung meron sa aming Panginoon na mga hindi pa nakakilala kay Kristo, tulungan mo po na sila ay maligtas at na sila po ay magpapasya at tahakbang na si Kristo ay tanggapin sa kanilang puso bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo po ang aming paanyaya at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po ay nakatungo, nakapikit, ngayong hapon, if you'd like to come and pray, you can come and talk to the Lord. Marahil may mga pangailangan kayo na hindi nyo alam anong saan gagawin. You know what? The only thing you can really do is pray and ask the Lord and do what you can do. You know, alam ko lahat tayo kailangan natin ng mga bagay na material. But you don't have to devote all of your time para hanapin ang lahat ng bagay na pwedeng hindi gano'n eh. You need to spend time with your children. You need to spend time with your family, with your ministry. You know, ang ministry natin, alam ko, may mga membro, you're not participating. Pero hindi ba't yun ang tunay na kayamanan? Di ba the things that we do for God are the things that we can bring with us to heaven? Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Di ba? And so sana makita natin, mga kapatid, na hindi sayang ang paglilingkod sa Diyos. Yan ang tunay na kayamanan na dapat pagsikapan natin. Now, ngayong hapon, kung meron po sa atin na hindi pa naliligtas, mahalaga po na tayo po ay makakilala kay Kristo. Ito po ang tunay na kayamanan. Kung si Kristo ay nasa iyong puso, I don't care how poor or how rich you are. That is God's will for all of us, na makilala natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Habang tayo po'y nakatungo, nakapigit, patuloy tayong manalangin.